Ang tatalakayin natin sa bidyong ito ay ang 10 makamandag na ahas at 10 namang hindi makamandag na ahas na matatagpuan dito sa Pilipinas. Alamin natin ang kanilang itsura, tutukuyin natin ang kanilang mga katangian kung ito man ay delikado o hindi, na kung tayo man ay makakita. At mga pamamaraan na dapat gawin kung ikaw man ay natuklaw ng mga mandag na ahas. Alamin na rin natin ang mga pangontrang halaman na iniiwasan at inaayawan ng mga ahas upang sila'y maitaboy lalong-lalo na sa ating mga tahanan. Halina't manood at matuto upang magkaroon ng karagdagang kaalaman. Pero bago tayo magsimula, ay baka pwedeng pakilike naman ang bidyong ito, mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para sa mga susunod pa nating mga talakayan. Number 10. Barred Coral Snake, Hemibongarus caligaster. Ang ahas na ito ay kabilang sa pamilyang Elapidae na ibig sabihin ay kinabibilangan ng mga kobra at mambas. Ang sukat nito ay karaniwang umaabot sa hindi higit sa 2 talampakan ng haba. Ang kulay ng katawan nito ay binubuo ng mga bandang orange, itim at puti. Ang ulo naman nito ay bilugan na may maliit na mata at ang buntot nito ay bilugan din. Mas aktibo ito sa gabi kaysa sa araw upang humanap ng kanilang mga kain. Sila hindi agresibo lalo na sa mga tao. Mas pinipili nilang umiwas na lang kapag sila ay nakakita ng mga tao. Subalit sila ay nanunuklaw kung maapakan mo o magugulat at sa iba pang dahilan na magiging banta sa kanilang buhay. Ang kagat nito ay naglalabas ng lason na tinatawag na neurotoxic na nakakaapekto sa nervous system, na maaaring magdulot ng malubhang problema sa kalusugan kabilang ang paralysis at hirap sa paghinga na hantong sa iyong kamatayan. Kung ikaw man ay makakita ng ahas na ito ay lumayo na't wag nang hawakan pa dahil ang P. Pfizer Wyatt ng Estados Unidos na nag-iisang tagagawa ng antivenom na sa ahas na ito ay tumigil na sa production nito noong taong 2003 pa, kahit ibig sabihin ay wala na antivenom para sa lason nito. Ang ahas pala na ito ay matatagpuan sa mga masamasang kagubatan sa mababang lupain at mababang burol sa Pilipinas. Madalas silang makita sa mga lugar ng agrikultura malapit sa mga kagubatan. Number 9. Lake Taal Sea Snake, Hydropis semperi. Ang ahas na ito ay matatagpuan lamang sa lawa ng Taal sa Pilipinas. Mayroon itong itim o maitim na asul na balat na may dilaw o puting guhit na nakapalibot sa katawan mula sa liig hanggang sa buntot. Ang ulo naman nito ay mahaba at makitid. May patag at hugis sa guwan na buntot na nakatulong sa kanya upang makalangoy ng maayos sa tubig. Isa ito sa pinakamaliit na sea snake sa mundo na may sukat lamang na 50 hanggang 70 cm ang haba. Ang ahas na ito ay hindi agresibo sa mga tao na gaya sa barred coral snake ay mas pinipili na lang nilang umiwas sa tao. Ngunit kung ikaw man ay matuklaw neto ay makakaranas ka ng pagkahilo, paralysis at hirap sa paghinga dahil ang kamandag neto ay tinatawag na neurotoxin na sumisira sa ating nervous system na maaaring kamatay ng isang tao. Sa kasamang palad ay walang antivenom ang Pilipinas para sa kamandag neto. Pang-8, Northern Philippine Cobra na Philippinensis na kung sa Tagalog ay ulupong, sa Ilocano naman ay tinatawag nila itong Carson at Agawason naman sa Cebuano, Bisaya. Kilala rin ito sa Spit Cobra, ibig sabihin ay maaari nilang i-spray ang kanilang lason sa kanilang kalaban o sa tao na kung tumama sa mata ay maaari magdulot ng matinding sakit at pagkabulag. Ang Northern Philippine Cobra ay medyo matabang ahas na may light brown hanggang medium brown na kulay at maitim na brown na batik. Ang ulo naman neto ay mahaba at makitid. At ang mga mata naman neto ay katamtaman ng laki, may dark brown na kulay at bilog na mga pupil. Sila ay diurnal, ibig sabihin mas aktibo sila sa araw kaysa sa gabi, ngunit ito ay maaaring magbago ng dahil sa panahon na maaari silang maging nocturnal na maging aktibo sa gabi dahil sa init ng panahon. Sila hindi agresibo at karaniwang hindi sumusugod sa mga tao, ngunit kung sila ay maprovok o makaramdam ng panganib gaya ng maapakan, magulat, ay sila hindi nagdadalawang isip na umatake na maaari silang sumugod at umatake ng napakabilis. Ang kagat neto ay naglalabas ng lason na tinatawag na postinatic neurotoxin na nagdudulot ng respiratory paralysis na maaaring humantong sa kamatayan kung ito man ay hindi agad na maagapan at madala sa ospital. Ang Pilipinas ay mayroong antivenom para sa lason ng Northern Philippine Cobra, subalit ilan lamang ang ospital na meron nito.
Pang-pito, Southern Philippine Cobra o Samar Cobra na Samarensis. Ang ahas na ito ay mas matingkad na kulay kaysa sa Northern Philippine Cobra na lumalaki ng hanggang sa 1.4 metro ang haba. Kung ang Northern Philippine Cobra ay may maitim na brown na batik, ang South Philippine Cobra naman ay mayroong itim na katawan at dilaw na balat sa pagitan ng mga kaliskis na matatagpuan sa mga lugar gaya ng Basilan, Bohol, Camiguin Sur, Dinagat, Leyte, Mindanao, Samar at Siquijor, na kung ikaw man ay makakita ng ahas na ito gaya sa lugar ng Antipolo ay maaaring ito'y inalagaan lamang at nakawala. Ang ahas na ito ay hindi agresibo, ngunit kung ikaw man ay matuklaw ay agad mong mararamdaman ang pamamaga, pamumula at pananakit ng iyong sugat. Nasa ilang sandali lamang ay maaari mo nang maramdaman ang pagkahilo, pagsusuka, paghihirap sa paghinga, paralysis at pagkawala ng iyong malay. Dahil ang laso ng Samar Cobra ay napakalakas na tinatawag na neurotoxin na may cytotoxic na nakakaapekto sa nervous system at maaaring magdulot ng tissue damage. Sa kabutihang palad ay mayroong antivenom ng Samar Cobra dito sa Pilipinas, ngunit ilan lamang ang mga ospital na meron nito. Pang-anim, Equatorial Spitting Cobra na Sumatrana. Kilala rin ito sa tawag na Black Spitting Cobra, Golden Spitting Cobra, Malayan Spitting Cobra, Palawan Spitting Cobra at Sumatrana Spitting Cobra na matatagpuan sa Timog Silangang Asya. Sila ay may patag na ulo na may manipis na liig na kayang palawakin upang lumikha ng hood. Sila ay mga medium size na ahas na may average na haba na 0.9 hanggang 1.2 metro, 3 hanggang 3.9 talampakan. Madalas silang matagpuan sa mga tropical na kagubatan at sa mga urban area tulad ng hardin at parke na aktibo sa araw upang humanap ng kanilang pangunahing pagkain ng rodents at mga palaka. Sila hindi agresibo sa mga tao, ngunit kung sila may makaramdam ng panganib ay tinataas nila ang kanilang malapad na ulo na nagbibigay ng sinyalis bilang babala na handa silang umatake. Na kung ang banta sa kanila ay nagpatuloy, sila ay nag-i-spray ng lason patungo sa iyong mga mata at pagkagat naman kung sila ay iyong napakan, hinawakan at nagpatuloy na lumapit sa kanila. Ang lason ng Spitting Cobra ay katulad ng Samar Cobra na neurotoxin na may cytotoxic na nakakaapekto sa nervous system at magdulot ng tissue damage, respiratory distress o hirap sa paghinga, paralysis, tissue necrosis na pananakit sa kinagatan at maaaring humantong sa gangrene. Ang Pilipinas ay wala pang partikular na antivenom para sa kamandag na Equatorial Spitting Cobra, subalit may antivenom tayo na tinatawag na PCAB na maaari lamang tumalab sa iba't ibang uri ng laso ng cobra, nang ibang uri ng ahas ay hindi kasama dito. Number 5. Philippine Pit Viper, Trimeresurus flavomaculatus. Ang ahas na ito ay nabibilang sa Viperidae na nabibilang sa mga pit viper na kilala sa kanila mga heat sensing pit sa pagitan ng kanilang mga mata at butas ng ilong na tumutulong sa kanila na makita ang mga mainit na katawan ng kanilang mga biktima kahit pa ito'y nasa madilim na lugar. Ang ahas na ito ay napakapanganib dahil sa lakas ng laso na kanyang tinataglay na tinatawag na hemotoxic venom na naglalaman ng mga enzyme na magdudulot ng pagkasira ng mga pulang selula ng dugo pagdurugo sa iba't ibang bahagi ng katawan gaya ng mga kalamnan, balat at mga organ dahil sinisira neto ang mga daluyan ng ating dugo. Ang sugat na kinagatan naman neto ay magkakaroon ng pamamaga at pagkabulok na maaaring kumalat sa iba't ibang bahagi ng ating katawan hanggang sa pumanaw. Sa kasamaang palad, ang Pilipinas ay walang antivenom para sa kamandag ng ahas na ito dahil iba ang antivenom ng Pilipinas na para lang sa iba't ibang uri ng cobra. Kung ikaw man ay makakita nito ay huwag nang magmayabang pa upang ito'y lapitan at hawakan. Mas maganda nang iwasan na lamang ito at tumawag sa mga otoridad na nangasiwa sa mga ganitong species upang sila'y ma-rescue. Madali mo lamang silang makikilala dahil sa kanilang kulay at hugis ng kanilang ulo. Mayroon silang maikli at makapal na katawan na may balapad na ulo na hugis patat sulok. Maliit at bilog na mata na may guhit na pupil. Ang kulay naman nila ay iba-iba na depende sa kanilang tirahan. Ngunit karaniwan ay berde, kayumanggi o kulay abo. Ang ilan naman ay may mga batik o guhit sa kanilang katawan. At may sukat na umaabot sa 0.9 hanggang 1.2 metro ang haba. Sila ay mga agresibo at handang manuklaw lalo na't kung sila ay nakaramdam ng panganib. Matatagpuan sila sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas gaya ng mga burol, kabundukan, kagubatan at mga mapuno na malapit sa mga lawa.
Madalas din silang makikita sa taas ng mga puno at pumasok sa loob ng ating mga bahay dahil sa paghahanap ng kanilang makakain. Ang kanilang mga pangunahing pagkain ay mga daga, ibon, reptilya, amphibia, mga insekto, arachnida, malos, krustasyano at iba pa. Number 4. Bataan Spit Viper, Trimeresaurus MacGregori. Ang MacGregori ay nanggaling sa pangalan ni Richard Crittenden MacGregor na isang Australianong-Amerikano ornithologist na nakakuha ng uri ng specimen at nakaligtas sa kagat nito dahil ang ahas na ito ay tulad sa Philippine Pit Viper na wala pang naiimbentong antivenom hanggang sa ngayon. Halos magkapareho lang ang Philippine Pit Viper at Batanes Pit Viper, subalit ang Philippine Pit Viper ay tinuturing na least concern, habang ang Batanes Pit Viper naman ay tinuturing naman na endangered species at matatagpuan lamang sa isla ng Batanes. At mas makamandag ang Batanes Pit Viper kaysa sa Philippine Pit Viper dahil ang Batanes Pit Viper ay mayroon nitong hematoxin at neurotoxin na wala sa Philippine Pit Viper. Number 3. South Philippine Temple Pit Viper, Tropidolemos philippinensis. Ang ahas na ito ay isang uri na naman ng pit viper na endemic na matatagpuan sa Western Mindanao at ilang bahagi ng Western Leyte sa Pilipinas. Ibig sabihin, sa Pilipinas lang ito matatagpuan na wala sa ibang mga bansa. Ang mga lalaking viper na ito ay may berdeng turkisa na kulay ng katawan habang ang mga babae naman ay mas berde ang kulay. Mayroon silang itim o puting guhit sa likod ng kanilang mga mata. Ang kanilang katawan ay may mga itim na batik na walang laman na kaliski sa likod, na nagpapakita ng isang pattern na parang lambat. Ang kanilang namang buntot ay katamtaman lamang ang haba at ang kanilang sukat ay maaring umabot na hanggang 1 metro ang haba. Sila ay mga arborel na nakatira sa taas ng puno at tahimik lamang na nag-aantay ng kanilang mabibiktima. Ang kanilang pangunahing pagkain ay mga maliliit na mamalya, ibon, butiki at palaka. Sila hindi agresibo na kung sila may makakita ng tao ay mas pinipili nilang umiwas at magtago. Ngunit gaya nga ng ibang mga ahas, sila ay handang manuklaw kapag nakaramdam ng panganib. Ang lason ng viper na ito ay tinatawag na hemotoxic na sumisira sa dugo at mga tissue na gaya sa iba ay walang antivenom para dito. Kung ikaw man ay matuklaw neto ay makaramdam ka ng matinding sakit at pamamaga ng iyong sugat. Magkaroon ka ng pagdurugo sa loob at labas man ng iyong katawan. Dahil sisirain neto ang iyong mga organ katulad ng bato, atay at baga hanggang sa ikaw ay tuluyan na mawalan ng malay at mamatay. Ang South Philippine Temple Pit Viper ay nanganganib ng mawala dahil sa unti-unting pagkawala ng kanilang mga tirahan na maaaring maging dahilan ng tuluyan nilang pagkaubos. Number 2. North Philippine Temple Pit Viper, Tropidolemos obanalatus. Ang ahas na ito ay matatagpuan lamang sa bansang Brunei, Indonesia, Malaysia at Pilipinas. Mayroon itong malapad na ulo at isang malaking katawan na may maliit na kaliskis. Ang kulay nito ay maaaring mag-iba mula sa berde hanggang sa kayumanggi at mayroon itong batik o guhit sa katawan. Ang mga mata naman ay makakapal at malalaki na kulay dilaw o golden yellow na may itim na vertical na pupil. Ang karaniwang haba nila ay nasa 60 to 100 cm lamang. Naninirahan sila sa mga puno at mga bato upang makapaghanap ng kanilang mga kakain gaya ng mga daga, ibon, reptilya at amphibians. Hindi sila agresibo sa mga tao pagkus mas pinipili na lamang nilang umiwas. Ang kanilang lason ay naglalaman ng hemotoxin at proteolitiko na magresulta sa pagdurugo sa labas at loob ng iyong katawan, pagkaroon ng mga kulugo sa iyong sugat, pagsakit ng ulo, pananakit ng katawan, pamamaga at pagkamatay kung hindi agad na maagapan. Ang mga pit viper mga kahalo ay walang antivenom, subalit maaari ito magamot kung maagapan ka agad na ikaw ay madadala sa ospital dahil may mga medisina ang mga ospital na maaaring makasolusyon sa mga lason ng pit viper. At number 1, King Cobra o Piopagus sana. Ang ahas na ito ay maaaring matagpuan sa kahit saang parte ng Pilipinas na mapuno na tulad sa mga kabundukan. Ang King Cobra o sa iba pang tawag ay banakon ay ang pinakamahabang uri ng ahas na nakaalason, na umaabot sa haba na 3 to 4 metro o 10 to 13 talampakan. May maksimum haba na 5.5 metro o 18 talampakan at tumitimbang sa 2.5 hanggang 10 kilos. Mayroon itong maitim na kulay na may mga maliliit na puting marka sa ibabaw ng kanyang ulo at liig. Ang iba naman ay kayumanggi na may itim na guhit.
Dilaw na may itim na guhit, itim na walang guhit, at ang karaniwan ay itim na may puting guhit. Ang ulo naman neto ay malapad, ang ibabaw ay animoy hugis butterfly. Ang mata neto ay itim na may dilaw sa gilid, at ang buntot ay makintab na mahaba. Ito ang pagkakaiba ng Philippine Cobra sa Banacon o King Cobra, dahil ang mata ng PH Cobra ay itim o dark gray na may maiksing buntot, habang ang King Cobra naman ay may dilaw sa mata at mahaba na makintab ang buntot. Ang King Cobra ay napaka-agresibo na kaya nilang mahanap ang kanilang biktima sa kanilang pangamoy. Sila ay mga kanibalismo na kumakain ng kapwa nila ahas o kahit kauri pa nilang King Cobra. Sila ay immune sa kamandag ng mga kauri nilang King Cobra kahit pa sa mga Philippine Cobra. Ngunit sa ibang mga ahas na gaya ng Pit Viper ay maaari silang malason. Ang kanilang lason ay lubang napakapanganib na naglalaman ng neurotoxin, cytotoxin at hemotoxin na maaari lamang na tumagal ang isang tao ng 15 to 60 minutes, 1 hanggang 3 oras, 3 to 6 na oras na nakadepende kung saan siya nakagat. Kung sa liig, ulo o dibdib ay saglit lamang ang itatagal ng kanyang buhay, kung sa kamay o paa naman ay maaari itong tumagal. Ngunit kung ang isang tao ay may problema sa kanyang kalusugan gaya ng may hika, sakit sa mga organ, ay napakabilis lamang matapos ang kanyang buhay na maaaring umabot sa 15 to 60 minutes. Mayroong 4 na uri ng King Cobra sa Pilipinas. Ito ay ang Ophiupagus sana, Ophiupagus bungarus, Ophiupagus kalinga, at ang Ophiupagus albatana. Sila ay mga aktibo sa araw kaysa sa gabi, ngunit maaari din sila maging aktibo sa gabi sa paghahanap ng kanilang mga kain at depende sa panahon, lalo na kung ito man ay tagulan o matindi ang init. Ang kamandag ng mga King Cobra ay napakadelikado, ngunit mayroong antivenom ang Pilipinas para dito. Subalit gaya nga ng nasabi ko kanina, ay ilan lamang ang mga ospital na mayroong antivenom para sa mga kamandag ng Cobra. Mga dapat gawin kung ikaw ay natuklaw na makamandag na ahas. Number 1. Talian na mahigpit ang bandang taas ng kinagatan upang bumagal ang pagkalat ng lason. Number 2. Hugasan ito ng mabuti gamit ang sabon upang mas lalong mababagal ang pagkalat ng lason. Number 3. Magpunta sa pinakamalapit na ospital upang mabigyan ng paunang lunas at siguraduhin na sa paglalakad ay hindi mapupersa ang kinagatan upang hindi ito kumalat kahit pa may tali. Ngunit alam nyo ba na sa bansang India kapag sila'y nakakagat ng mga mandag na ahas ay tinatalian nila ito ng napakahigpit. At ito'y tinutusok ng paulit-ulit hanggang sa dumugo. Nang sa ganon, ang kamandag ay magkakaroon nito ng labasan na sasama ito sa dugo. Ayon nga sa kanila, ito ay epektibo, subalit mas maganda pa rin ang magtungo ng ospital dahil sila ang mas nakakaalam sa paggamot sa mga lason ng ahas. Ang part 2 ng video ito ay i-upload ko pagkatapos lamang ng ilang araw ng 10 ahas na walang kamandag dito sa Pilipinas at ang mga lamang makapagtataboy sa kanila. Ang link ng part 2 ay ilalagay ko sa comment section. Maraming salamat po.